Nagsagawa na po ang COMELEC ng raffle sa pangalan ng party list groups para sa kanilang magiging numero sa balota para sa Bilang Pilipino 2025. At magbabalita po ng live tungkol dyan ating kapatid na si Mon Gualvez. Mon, anong update dyan? Jovi, katatapos nga lang nitong raffle na ginawa para sa mga party list na layong malaman yung mismong numero nila sa balota o yung order of listing para sa magiging official ballot sa darating na midterm elections. Kasabay niyan, puspusan pa rin yung kaliwat ka ng paghandang ginagawa ng COMELEC mahigit 6 na buwan bago ang mismong halalan. Ipinasilip ng COMELEC ang aasa sa transmisyon o pagpapadala ng resulta ng boto sa 2025 midterm elections. Ginawa ito sa headquarters ng Dito Telecom, katuwang ang nanalong transmission provider na I1 para sa eleksyon. Sunod na raw nakakausapin ng COMELEC ang iba pang mga telco. Isa sa layunin ay mapanatili ang transparency. Kaya pagkatapos doon ng botohan, ilalabas sa kanilang website ang lahat ng gagamiting IP address para masuri rin ng stakeholders ang datos. Isang IP address lang ang gagamitin sa kada automated counting machine o ACM. Malayo sa pinuna ni dating DICT Undersecretary Eliseo Rio noong 2022 elections kung saan mahigit 20,000 modems daw ang gumamit ng iisang IP address. Ilalabas po ng COMELEC sa ating pong website upang hindi na nagkakaroon pa ng order mula sa Kongreso upang i-produce yan o kaya naman hinihingi ng mga stakeholders natin. Siniguro naman ng Dito Telecom na walang problema sa gagamiting cloud storage kung saan daraan ng mga itatransmit na boto bago dumiretso sa mga data servers. Sa isang ACM, may nakasalpak na 2 SIM card, depende sa kung anong telco may maayos na signal sa lugar para sa transmission ng boto. May backup ding Starlink internet satellite oras na kailanganin ito. Isa sa nais masiguro ng COMELEC sa darating na Bilang Pilipino 2025 na hindi na mangyari ulit yung pagkaantala ng ilang oras pagdating sa pagtatransmit ng mga resulta ng boto na dahil daw sa sinasabing kawalan ng signal. Paalala naman ng COMELEC sa mga kakandidato, dapat ideklara na ang gagamitin nilang social media accounts bagong December 13 na deadline alinsunod sa Fair Elections Act. Jovi, dito nga sa karatapos lamang na raffle, minabuti pa rin ng COMELEC na gawing electronic yung raffle para nga sa mga party list upang maging mas patas daw sa kanilang mga party list kung ano makukuha nilang number sa balota. Hindi tulad noon na alphabetical yung sistema. Kaya naman mula sa 156 na opisyal na bilang ng mga party list, 63 yung bilang na mga pwesto na paglalaban-labanan nila para makaupo sa mababang kapulungan. Jovi. Maraming salamat, Mon Gualvez.